my Bible. It is God's Word. God will read this book, change my life. I will read it to be wise. Here is being preached, studied, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. First Timothy chapter 3. First Timothy chapter 3. Verses 15 to 16. First Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Tingnan mo sa inyong Bible, makasultig, amen. 15 to 16. Okay, dungan ta pagbasa. Wala man ito mga bersikulo at ang basahon. Dungan ta. Ready, read. But if I tarry long, that thou mayest know how others to behave thyself, which is the church of the living God, the pillar and crown of truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, and receive us into glory. Ang Diyos, magpanalangin tayo ang pulong, magkaputa, kamahan, nagadayin din mo, nagpapasalamat, na nagkatag ka na mo, igayon karon, kayo mo Ginoo sa pagsimba. Salamat sa mga katawag na padayon, ipasidunggan ka, pero maglawag na kinuha na mo na mahimo na mo ang inyong kabubuton sa simbaya sa Espiritu sa mga kabubuton. So, bless ka ron ang panahon na gamitan Ginoo. Your Holy Spirit, ikaw may magatabang ng buti nga muna-una, magkasikasin, masintro sa pagsabot sa kinuha mo sa paglambo sa nagustuhan ng kinabuhi, paglikod sa mga iglesia. Bali mi Ginoo na sa may mga lamak sa sala, luan ni nahagi sa imuhang pag-weekend sa mga espirituhanon na bahay ng Holy Spirit. Kung kasi may mong tender, maginaw sa inyong bulong. Nagkatugyan ko mo Ginoo, mga mga katawan, ikaw magkakontrola, kanang magawas kung naon sa bawa, ikas kung naon at kasi may mong magamit sa pagkalikon at pahanon na pagtuo sa mga katawan. Ikaw magigyanan ng manamahan na agi sa mga nangalan ng Isus ko yung sa tabang the Holy Spirit. Amen. Kalikod mo palayo. So, ang ato na ning nasuktan, nasaktan na to, ang iglesia, lawas na ni Kristo. So, kay lawas man, naa siya, kinahanglan naa siya porma. Diba, nagsugod ta sa Hulma spiritual system simbahan. Kay lawas man na ay form. So, ang Hulma, ang spiritual system, mauna siya mo hatag o form o unsay dapat hulma sa kaiglesia. Dahil ato itong nasundan may tungod sa itawag internal system o ang internal organs muna mo hatag kinabuhi vitality sa lawas. So ang internal systems o muna yung mga attitude nga dapat gina-develop sa mga membro sa iglesia. Ato itong nasundan ang pinaka-foundation o foundational attitude is obedience. Kinahanglan ang pag-anan ng Kristohano, musunod sa Diyos, and we ended up with kung talagang pinatapusan ito na attitude, faithfulness. Okay. We end up with an attitude na dapat magmatinud-anon. Now, ang lawas, dili lang taman forma, dili lang taman internal system, dili lang taman attitude. Dapat makasabot sa tanga ang lawas na ay kanang tawag muscles
nga mo move niya. Ang muscle ko ay able na mo hatag o itawag operation sa lawas. Ang muscle may palihok sa lawas. So kinahanglan sa nato church nga makasabuta unsa may what makes our church moving. Unsa may mga operation sa iglesia. Unsa may mga butang na angayan natong masabtan nga aron mahimong pasuportaan nato, umahatag nato ang angayan nato ihatag nga pagsuporta sa movement sa church o ang operation sa church. Kay dili man mahimo nga ngayong tao na ako sa simbahan, parte ko sa lawas, pero ang pangutana, unsa man nga operation sa lawas, hindi paluyuhan. Asa ang kadapita nagpaluyong, nagsuporta. Diba? Nalawas naman sa tayo kung dili na siya mag-cooperate. Though, ang muhatag niyang vitality, ang muhatag niyang ang kinabuhi, ang attitude, ang muhatag niyang forma, healthy nga forma is skeletal system, kaning high view of God, authority sa Scripture, kaning sound doctrine, personal holiness, o spiritual authority, hindi naman na diha taman, kinahanglan man mag-move ang church. So, mao ni siya movement sa church. Ang motion nga kinahimo sa lawas, ang church, ingon-ani gyud ang kinahanglan masabtan, nga gyud ang klaro nga preaching and teaching. Kaya sa simbahan, we are not just there para taman lang ka nagka-attendance. All itong nasa church is naging proclamation sa Word of God in an understandable, direct, and what? Authoritative way. Unang sa simbahan, ang pagwali, tentang doon. Ang pagwali is about confrontation, it's about comfort, it's about exhortation, it's about unsay what's going on in your life, it's about unsay present nimo nga situation, it's how to overcome all those things in an authoritative way. So mao na ang operation sa iglesia. Na-agree preaching and teaching. We have our Sunday school. We have our divine service. We have our scripture reading. Because our authority is the Word of God and to be explained. Diba? Every time muna kong kitaan sa ubang mga iglesia na they have become strong in their commitments o ilahang faithfulness. Tungod sa klaro nga pagtudlok sa Bible. Tungod ang Biblia ginawali o ginatudlok yun. So, tara, we just don't talk about the Bible, we learn from it. Dili lamang tamang mag-istorya may tungod sa Biblia, kundi ato sang itapunan ng Biblia. Mao bitaw ng gitanawa o sa gisulti sa Diyos in 2 Timothy. 2 Timothy, chapter 2. Second Timothy chapter 2 ba kung kasulat, chapter 4. First Timothy chapter 4. First Timothy chapter 4. Not Second Timothy. First Timothy chapter 4. Okay. In verse, the first verse is 6. Okay. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Now, in verse 7, but refuse profane and old wives' fables, kanang old wives' fables, kanang mga tabit-tabit, sa mga kanang nadungog lang na storya, resulta lang sa tabi, and exercise thyself unto godliness. For bodily exercise profiteth a little, but godliness is profitable unto all things, and having the promise of life
that now is, and of that which is to come. And this is a faithful saying, and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. And these things I command and teach. Tanawa. These things command and teach. Na aking paghakit nga gihatag ni Apostol Paul kay Timothy regarding when you teach, it should be with authority. Your preaching should be with authority. Kaya, not only you teach, but you command and teach. Diba? Ang sa Bible, you command and teach. Kaya ang word command, hindi ka na siya sa original na commander. Kanang commander ba? Commander, mauna siya, how, mauna siya, pinaka-ulo, mauna siya, pinaka-head sa usa ka battalion of soldiers. So, bisan dili ang iyahang hulma o iyahang forma maoy gikinahanglan para makakaman. Kung dili tungod ang authority nga naa niya, munang unsa iyang isulti, bisan pag dagko paglawas, bisan pag mas bright pa na niya iyang mga sundalo, sila musunod tungod sa authority nga iyang isulti. Tumausag na ang comparative sa Iglesia. Ang atong otoridad is the Word of God. Ang atong mandate is to follow and to learn the principles of the Bible. So, walang gikinahanglan, makabalo ka rin that is in the Bible, that we don't have gikinahanglan kinsa pa nang nagsulti diya para tutuan. Dili gikinahanglan kung sa pa nang kwalifikasyon sa nagsulti para tutuuta. Ang atong gikinahanglan is the heart to believe. Muna, niingon si Timothy, si Apostol Paul kay Timothy, you teach and command. So you teach and command. Tanawa pagkalit. Padayon na na, in verse 12, let no man despise the youth, but be thou an example for or of the believers in word, in conversation, in charity, and spirit, and in faith, and in purity. Tignan niya si Timothy, dili kinahanglan puti imong buhok para maminaw ni mong tao. When you teach, when you command, bata pa man si Timothy ang panahon na. So when you command and when you teach, just give them an example of the kind of life you have. Yeah. Example for the believers. In word, unang imong sinultian, ang imuhang pagkinabuhi, ang imuhang pag-minister, ang imuhang spirito, ang imong pagtuo, o ang imong kalimpyo. Tignan niya. Karon in verse 13. So, till I come, nagyapon ang kaimportante sa preaching and teaching. So, till I come, give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Taman di pa kumabot, kanimong imon. You read, you read, you read. Kaminaw. Usan ni sa makatapang og lambok sa Kristohanong kinabuhi. You read your Bible and you read reading materials nga makatapang sa imuhang growth. This is a challenge for future preachers. Among mga future preachers. Ayaw mo kasatisfy nga taman ra sa inyong madunggan ang inyong kay balong may tungod sa Biblia. You increase your knowledge sa Biblia, basa ka mga commentaries, basa ka mga preaching sa mga karaan ng mga preacher, basa ka paminaw ka preaching sa mga bagong nga preacher, karon ako'y nadiskubrihan nga preaching site, ganahan kayo, King James Version preacher. King James Version nga preacher. Akong nakita dito katong mga patay na nga mga preacher, ilahang mga wali. Si Jack Hyles, si Dale Moody, si Spurgeon, si napatay ko sa John Rice, mga tigulang nga mga preacher
Pagbasa ako, malinaw kay kumubasa, kay lang in English karaan. Pero dito kay sila, the way di, kanang, present pa, malinaw ka, kanya Times 1.36, kang, di Moody, pagka daghanang puntos, puros puntos, abot 12. O, ka John Arise, ang iagawin siya nga magwali kay purely murag exhortation, kaya bang ma-exhort ka dahil mo end up ng evangelism. Dahil ang akong hindi lang kamautan, pero kalingawan na lang, ako na lang gamiton nga term kalingawan, kaning kang Spurgeon. When you read bitaw preaching ni Spurgeon, mura ra gyud ka storya, hindi mo maklaro asa dapit ang puntos, hindi mo maklaro asa dapit ang unsay dry, pero at the end, mabati ni mo ba mag-read ka na yung mga convictions mo ako sa mong heart. So lahi-lahi sila, but they could be of help to you. Makatabang yun sa imo. It will help you nga inani makasabot ka na preaching diay dili kinahanglan sulon ang style. Ang preaching diay imuhang ka ganinong style uyog sa tabang sa balang espiritu. Mo na lahi-lahi, it's not the preacher but it is the message, the authority of God's word. Mo na ang simbahan na agi preaching, na agi teaching. To reading, to exhortation, to doctrine. Muna in verse 15, you meditate upon these things, you give thyself wholly to them, to them that thy profiting may appear to all. Verse 16, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing so, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ma-assured kag samot ang imong assurance of salvation, makakita ka nga kanila'y Biblia na imuhang nga paminawan, tinuo di ay. Dili ka di ay basta-basta. Ang prinsipyo ani real di ay. Applicable dili lang sa ilahang panahon, bisan sa akong panahon. So, ang church na agay teaching and preaching. Mo na in 2 Timothy chapter 3 atong gibasa ka ganina, ayaw ibaliwala o ayaw i-despise ang church. The church is the pillar and what? Ground of truth. Ang iglesia sa mo'y haligi o salot sa kamatuoran. So dapat sa iglesia na aging klarong preaching, aging klarong teaching. So mo yung una, that is the movement of the church. Ana sa iglesia, hindi ka tataman devotional, hindi ka tataman meditation, hindi ka tataman Bible sharing. Tinuod na simbahan, hindi taman Bible sharing lang. Kung sa'yo kasulti sister, kung sa'yo kasulti brother, kauman, naman natag simba. Hindi yun na. Naging preaching, naging teaching. Na dili ra po taman nga para i-comfort ka, but lumod yun ka. Sultian yun ka nga there's something sa imong life na kinahanglan imong utruhon. There's something in your life na kulang kinahanglan imong punan. There's something in your life na kinahanglan imuhang i-correct. So ingon ana ang tuyok sa preaching, inana ang tuyok sa teaching. Inana ang pinakaunang movement sa iglesia. Ikaduha, nabali lagi ko, nahaan pa yun lagi ko, nabali, unang tali introduction. Balik ta sa introduction. Ang introduction, ang body ni Christ, makakuha sa form through siya skeletal system. Ikaduha, vitality niya, internal organs, na ikatulo, muscles niya, mo ni siya introduction. Sunod. Second nga atong makitaan movement sa church. Second nga atong makitaan movement sa church. Dili lamang ang preaching o teaching. Ang church na siya gitawag evangelism and mission. O ni siya operation sa simbahan. Ang tuyo nga nung naay simbahan, dili lamang
para naipagwali sa pulong sa Diyos. Naapoy paghatod sa pulong sa Diyos sa tao. So that is evangelism. The ultimate goal of the ministry is to reach others for Christ. O bitaw na, dili kahuman kagi utang sa Diyos sa simbahan. Dapat imong mabati nga diha sa simbahan, mahimo kang na kay role sa pag-abot sa ubang tao na wala pa. Gitawag na sila mga unchurched. Mga tao na wala pa sila klaro na iglesia, wala pa sila na imong part sa body ni Christ. Kinahanglan imuha na masabtan nga, uy, ako simbahan, I should be part of its evangelism and mission. Naagyo na, ang evangelism is about reaching others for Christ. Ang mission, muna siya gitawag global vision about reaching others. Na dili lang taman sa imuhang kagalingong kanang tugkaran ang imuhang pag-reach out of mga karan. The church, na iduha ka paagi para mag-evangelize. There are two ways to evangelize ang church. Kinakaunang paagi is by our lives. We evangelize by our lives. We evangelize by presenting ourselves na naay Diyos na nagluwas nato, nag-usab sa ato kinabuhi, na nag-usab sa ato kinaiya o pili siya makaluwas sa nagtanaw na to. Makasabot ang mga tao may tungod sa Biblia, pinaagi sila makitaan sa atong kinabuhi. So we evangelize by our lives and we evangelize by our words. O nang nasa mga tao, they need to hear the hope na naanato. Hello? Kinahanglan makadungog sa sila. Kung pangutanong ka nila, kinahanglan kabalo sa kamusulti, nanong luwas ka. Kung pangutanong ka nga, anong musimba, magkakabalot ka musulti nga, ang imong pagsimba, pagpasalamat sa nagluwas mo. Dili kayo nisimba ka para maluwas. Wala ka nisimba para maluwas. Nagsimba ka kung nagpasalamat ka sa nagluwas mo. Na ang imong paagi na para mapasalamat ka na nagluwas mo, imong pagsimba, maglampo ka para magamit ka sa Diyos na nagluwas mo. Yun na. So we evangelize through our life, we evangelize through our word. So our life makes our testimony believable. Diba? Na ato tayo isulti. Pero atong kinabuhi, ipod, mubak up. So di, gapon mo to. Diba? Bisan mahimong tama na punta. Kinabuhi tarot, na may mga tao, they need to hear from us. Na ang mga tao, di kinaman makatungog, ikan na ako, atin niya itong paglao. So kinaman sila po silang sultian. Di man sa mahimong, pag sige tagsimbag Domingo, ang muhang kauban sa trabaho, katanaw na, kahuban ka na yung impitaron. Sa mahimong, hindi mo sultian. O yan, doon ka sa church, bisita. You need words and you need a testimony nga mubak up sa imong words. Isun man sa, okay kang testimonyo, kusok kay kang imbitar. Wala na simbahan ka, usara na ka, man, di na balik. May nga nga, parang tayo gapon, bitar kang tulay, kahupog na gapon kang dako. Bitar ka, gapon kay kang usapan. So, anak din ang iglesia. Ang iglesia, ang tuyo is to reach souls for Christ. That is through evangelism and mission. Unang natin involvement sa mission, natin involvement sa foreign mission, natin involvement sa local mission. So we are helping foreign mission, we are helping local mission, then we are praying to send out local missionaries. Okay, maumuntin na ang muna'y operation sa simbahan, anak ng lihok sa simbahan. Na makasabong anak. Okay? The next one. Not only, teka rito, preaching and teaching. Kaduha, evangelism and mission. Ikatlo, ang church operation is worship. Ang simbahan, they move, they operate
Usa gyud ana kanang gitawag klaro nga pagdaig sa Dios. Sige, ato nga prayer natong Bible, Hebrews chapter 10 verse 22. Hebrews chapter 10 verse 22. God said, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for it is faithful that promise. And let us consider one another to provoke unto love and unto good works. And now at verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Dili gyud kalimtan ang atong panaghiusa. At the assembling of ourselves together as the manner of some is. Nagaling ubang tao na dili galing sila mga luwas pero nagtingog. Nagaling mga simbahan nga ang gitudlo baka magtingog. Di ba? Ang gitudlo dili galing pure gospel. Dumagan pa mutuo kas Ginoo maningkamot. Mutuo kas Ginoo kinahanglan likay ka ani. Mutuo kas Ginoo kinahanglan kanira yung timuon aron ka maluwas. Dili kay pure gospel na kaluwasan is by faith because of the grace of God. Pero naakali sila yung panagtigo. Naakali mo ba ng Ginoo kahoy? Bato, pero magtigong galing. Oh, diba? There, unang gitawag dito ng Diyos, you draw nigh to me with full assurance of faith, holding fast the profession of our faith without wavering. So, dili gyud kalimtan ang panagtigom. Worship is drawing nigh to God. Walang sa James chapter 4 verse 8. Tanawa. Ang saying yun sa Diyos, you draw nigh to God and what? He will draw nigh to you. Padoon ka sa Diyos mo, padoon mo ng tinoon mo. Ganun doon, anak mo ito ng ang tao, panabot yun sa mga tao sa kalibutan, basta sigig simba, buutan. Ang kuyaw sigig simba, malimunyo. Sabi sigig simba, o nga. The more you draw yourself near to God, the more God will draw nigh to you. More than a principle of worship. Always remember this. The basic definition of worship is what? Obedience. Di ka tinuod makasimba sa Diyos kung di ka musunod sa gisulti sa Bible. Di ka simba kung dili mo sundon ang Biblia. Biblia galit, tama na galit ka paminaw, na di mo sundon, wak ka kasimba. Sa kunsa pa na, kanindot ang prinsipyo diha, sa kunsa pa na, pag-explain diha, kanindot, pero di galit ka mo obey, you have not worship God. Kaya ang tinuod na worship, it's not just confined to Sunday. Ang tinuod na worship, dili lang naktaman sa Sunday. Ang tinuod na worship, it is a way of life. Kanang atong pagsimpa sa Diyos, kanang tinuod na ito, na pagdaig sa Diyos, dili na siya kaduminggo lang mahimo. Ang tinuod na pagsimba, mauna siya the kind of life we have. Every day should be a worship day para sa ato. Ug makita na through our obedience. Ang Sunday, kuan na siya, gitawag na siya, igdagkot lang na siya ba? Na ang imong kasing-kasing, anang si manahon na kanunay magdaig sa Diyos, kanunay pasidunggan ang Ginoo, kanunay sundon ang Diyos. Mauna siya tuyok sa Sunday service. Biling kay ang Sunday service, ignong tanga, yawat na lang, magwakuha na kung saan, makasimbat na karon. Ili yun na. Ang Sunday service taon, dili taon ni siya para pakiskis kagamay sa mga kubal sa imong sala. Ang Sunday service, dagkutan ang imong kadasig sa pagsunod sa Diyos. Unang inig ka Monday, gitudluan ka humility on a Sunday. Unang Monday, i-test din ka Ginoo, daghan kay masugatan nga makahurot sa imong pasensya.
So how do you show that you have truly worshiped God? Kaya natudloan mo kayo humility pagka Domingo, kabalo ka mo pa sa Lunes. Pero kaway-away yun, kailangan mo, kakasimba oy. O beto na ignon, mamuwa ka dumubugwali oy. Oo nga yan, di ba? Ignon ka po, huwag ka dumubog sa wali, kawali ang Domingo, di ba? Imunani. So, ang tinood ka pagsimba, nakadumog ka sa wali, imo na dahil nakikinabuhi sa gawas, nakasimba ka na. Ang imong paglingkod pa karon dire, hindi man isimba pa. God is just igniting the fire in your heart to be obedient. Maunay siya yung worship, maunay siya yung operation sa church. So, kung mingon kaya part of the Church of Christ, pakitang sa imong kinabuhi ang imong obedience sa principle sa Bible. Kung sila nung ganit mong wali, kinabuhi mo. So, that is how the church move and operate. Papay, tugang. Remember, in 1 Peter chapter 2, verse 5, Dexulti sa Diyos. You are a royal priesthood. Kita mga itawag ta harianong mga parit sacerdote. Atong tanawag sa Peter, 1 Peter chapter 2, verse 5. You are a royal priesthood, a holy people. Ikan sa verse 5, ye are also ye also as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. In verse 9, tanawa. Always remember this. Ye are a chosen generation. A royal priesthood. Karong panahon na kita mo ay kitawag sa Diyos, gipili sa Diyos, gibutang sa lokal na iglesia. Moabot ang henerasyon, mga wala na punta na napoy lain, nga pilion nga henerasyon. So karong henerasyon na, we are the chosen generation. Sa karon. So, you are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Talag sa unta nga klase nga tao, unsay tuyo sa Diyos, that you should what? Show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His what? Marvelous light. Maunang kitawag tag mga pinili nga henerasyon aron naay mosulti sa kalibutan unsa dinhi gitawag kahayag sa kalag ug kahayag sa kinabuhi. Nay mga tawo na sa kangitgit tanawa sa verse 10. Kita which are in time past not a people but now the people of God, which had not obtained mercy but what? Karon. But now have obtained mercy. So una, wag gyud ta kasabot unsa nang kaluoy sa Ginoo nato. Sa diyang naluwas ta, sa diyang daghan kay tag himuong daotan, wag gyud ta punalis Ginoo, naluoy Ginoo nato. Naatay mga naabot nato nga wa tay angay, naluoy Ginoo nato. Karon diya ta nakasabot na. Kaluoy ka sa Ginoo. Kung maingon tag, we deserve something, we deserve the worst sa kinabuhi. Pero ang Ginoo gihatagan tag dili worst, naluoy siya nato. Diba? Muna in verse 11, tanawa. So, thirdly, beloved, this is challenge, muna challenge kay we should have a worshipful kind of life. Thirdly, beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims. Dili ka ba yun ta, dili rataman sa kalibutan. Kaning kalibutan, ato na ba ng preparasyon para sa eternidad. We are just preparing for eternity. So, kung sa kinahanglan, abstain from fleshly lust, which war against your soul. So, ayaw kayo
kabibahi ang imong unod. Ayaw kay kabibahi ng imong kinaiya nga dili maayo. Ayaw kay gigna nga sa putol ko, magbuot mo. Ayaw nag tawag ani aprobahin ng mga maot nga kinaiya sa imong unod. Kung dili makiaway mo na imong spiritual na ang imong unod pildiha gid na. Tanawa pa yun in verse 12. A worshipful kind of life, having your conversation what? Honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Di man jud ka kalikaya na. Naamon din mga taong musulti nimo, balik-balik ka reliyon, tanaw na to. Tungod man na siya, nabaptist na siya, they will speak all manner of evil against you falsely. Butang-butangan ka, sultian ka, tigmao, yaga-yagaan ka, tanang mata nga pilit isulti nimo. Pero let your manner of life be an honest kind of life. Mobito na let your conversation, the word conversation is manner of life. Kinahanglan honest among Gentiles, for be real that God is changing you little by little. Pakita sila, may nahinay ang Ginoo nag-usap nito. Kung inaanay ng pagkailan mo sa una, o sige, pero nagkadugay, makakainon sila, nakaka-changes ng kinabuhian. Sa una, maulit din, gabihin na kayo, parang tungkol gabihin na lang. Sa una, pala hukom din, pero hindi na mo inom, isabaw na lang. Show the world na little by little na changes itong life. Be honest, be real. Muna, aron, bisag unsa pa'y isulti nilang dautan, bisag unsa pa'y pagdaot ilang isulti sa imo, bisag unsa pang pagyaga-yaga nila sa imo, there will be a day that God will visit you. Nagitawag the day of visitation. Ang first day of visitation is the day when God would bless you and answer your prayer. The day of visitation is the day when God comes para mag-rapture. Mo na day of visitation. So, unang yung abot ng tumagot sa Kinoy mong pagampo, day of visitation mo na. Makakita na dahil sila tinuod ng Kinoy. So, live a worshipful life. Dili lang on isang day. Kaning Domingo, dili wataw pakakasimbahanin ko, kinikawas mo ang simbahanan, di ka obedient sa Ginoo. Aning di kumana na to. Wala ka tinod, if you have heard messages of giving, preaching, of giving, then mugawas ka, pagbalik mo, di kaya ka muhatag, you have not worship ka. Hello? Huwag na yung mang-email. Huwag ka tinod anay na kasimbas Ginoo. Kadumog kag pagwali, you give your tithes, you give your offering, you give your first fruit. Pero magbalik-balik kag sunod diri, wala kay respond, anak ka principle, anak ka truth. Wala ka tinuod na kasimbas. Because real obedience is deserving para sa atong Ginoo. And real worship is a result of real obedience. Resulta na sa tinuod na pagsunod. Ana, diyan mo lang simba. De, straight na storya. Nilingkod ka dire, iwalihan ka, para asa man ang wali din. Para asa man ang wali. Diba? Kung saan ay tuyo, anak? Dili niyo sundot, para nakalingkod si bahan minaw. Eh, ba dali, may katulog lang karon. Tulog galing mo, bisag na yung magyaw-yaw galing. Kamot na kahag. Wow! Diba? Okay. Pero klaro na to, iskwila, ang tarong ng iskwila. Ilingkod ka ng classroom para ang saman, para lang check attendance. Ang tarong ng iskwila, ilingkod sa classroom para naay na makatunan. Kaya pagutan mo, mabadayin ka, madaling ka, nilingkod ka, classroom nga ma. Tanong
Di ba? Ang tuyo manong giwalihan ka, gitudluan ka, for you to obey. O manang ibalikod na yung klarong teaching, na yung klarong doctrine, na yung klarong principle. Aron tinuod nga simba may tabo. Hindi ka na simba, kawas ka karon. Kuyag na po kayang believer, hindi na simba eh. Kawas ka karon, yung sinaninaan. Sanina, gihapon nga, kanang gitawag, ahinti ka sa demonyo. Nga di mantod ka, ikaw, di mo kasala, sige, wag ka kasala, pero nag-anaw ni mo, nagpakasala. Tugod ka na, wag ka kasimboy. Sa ahay, nakadugay ang Kristohano, nakawalag conviction, dili simba ang naitabo. Church attendance. Dili church worship. Ano man, pagkadugay, di man mo sunod. Pagkadugay, ang prinsipyo sa Bible na sukuhahin na noon niya, kinabuhi. Parehasan niyo. Ay, buwali na duguanin, mga babae, dapat modest mo sa inyong apparel. Modest apparel means ayaw i-expose ang inyong lawas na mo-create o lust sa pananaw sa lalaki. Modesty is presenting your dignity. Namoy dignidad ng mga babae. Hindi ko parehas kalibutan na ang uso karon pamumuhay short. Diba? Ang sa kalibutan, pamumuhay short, pitingay, kasulis ang mga babae. Huwag kayo uso sa kalibutan. Munang usahay ang tanawan ng mga babae, muragwak na sa nina. Ganahan sa babae ang tanawan siya. Noon, ikaw na, may dignidad ka na. Wala na mag-matter na ako kayo, wala ka naman kayo nauna na. Sige, ganting, wala kayo nauna, pero ang mga nagtanaw mo. Sa krimen pa na, wala po ka ni gunit sa kutsilyo, pero ikaw may rason ganun na inalubaan. Kamong duha na gihapon paninglad. Kamong gihapon labot sa krimen. So, you worship God by obedience. Kahuman ninyo makadungog, kung mubyan na kung nadunggan, ako ni kinabuhi. Tinuod yung ka worship. The next one. So, ito yun na, evangelism and preaching and teaching, evangelism and mission, worship. Then, the next one is prayer. Kabalo ka? Tinuod nga pag-ampo, dili siya basta-basta. At tinuod nga pag-ampo, if you would hear preachers and men nga ginapampo diri, dili biya na pag-ampo lang nga para display. At tinuod nga pag-ampo, it's more than that. Kaya tinuod nga prayer, it is selfless. At tinuod nga prayer, dili na para sa kagalingon. When you pray not because you want something, you pray because you want to see God working in the lives of others. Munang ang tinuod na pag-ampo, makasugod na rin kag-ampo para sa uban, nag-ampo na yun ka. Kaya kung nag-ampo lang ka para sa imong kinahanglan, nag-ampo lang ka para sa imong kaugalingon, nag-ampo lang ka sa panahon nga na kay atubag na kinahanglan pagayoon, that is a weak kind of prayer life. Ampo lang ka para nimo, na kay problema ron, ampo ka. Isa lang ka po ampo, kung na kay atubangon, na kay ginastruggle, weak na klase na prayer life. Kaya tinuod na prayer, when the moment na di na imuha na po at imong giampo, nag-ampo na ka para sa uban. Oo, sa mouse, automatic. Thank you. Wala ako Sunod. Tinuod nga prayer,
Anong heart? Because it is not only selfless, it is private. Ang mag-ampo biya ka, dili biya na para display. Nag-ampo biya ka, dili biya para attention o approval sa ibang tao. Nag-ampo ka, dili para indul ka, oh, grabe mo ang po, apun sa kaubras mo. Kaya, oh, grabe ang po, grabe mulungon ko, straight mo kayo. Dili biya inaana na kung tinuod ka po, dili biya para makikantang nag-ampo. O bitaw na walay posisyon sa Biblia, di ka tinuod ng posisyon. Kanang ampo ang nagposisyon lang katong mga unbelievers. Pero ang tinuod nga prayer, dili gikinahanglan atensyon o approval sa lain tao. Ang tinuod nga pag-ampo, ikaw na nagsa Ginoo. Unang lisod. Kaya kitang tao gusto na yung tag-tik-tik. Kitang tao gusto yung alam ni ampo no, basta daghang ta. Ayaw kayo ka mapupan. Murag kasi kabuhak o plato. Okay. Ibalwita. Imong prayer, pag-attend of prayer vigil, kamong nag-attend, kamong wapa, attend na mo. O nagsulti ko ha, attend na mo, kay mauna siya movement, mauna siya operation sa church. O di ka mag-attend, sayang yung simba, wak ka ni attend, wak ka ni obey. Attend na mo. Kamong mga nag-attend na, paminaw. Unsa kataas ang inyong inampuan kung kamo na lang kaysa diri nag-attend o prayer vigil. Samot na mong mga way ating prayer vigil. Pangutan-on dyan mo, kumusta naman inyong inampuan? Wak na yun, nag-amin. Kumusta naman inyong inampuan? Kamingaw sa payag eh. Inana ang tinuod ng grasya. Na ay prayer. Ginahimo ang prayer not for yourself, but for others. The moment nag-ampo ka nga ni, na humana kag-pray para sa iyong kaugalingon, wa ka ni hunong, ipadayon ka para sa uban, unay tinuod nga pag-ampo na. Dili na para sa iyong kaugalingon. Dahil pagka humandili na gitinangan, aprubahan pa ka, dili gitinangan, ignon mo mga taos. Ako ampo sa kaunag para ni Mubya. O ampo biya ko, kapastig biya ko para ni Mura, para tumagod ko sa ginawa na, dili biya. Tinuod ka prayer, mag-rejoice na nakagitubag na. O wala mo gipang bandar niya, diya, giprosesyon niya, na nag-ampo ka. Unang prayer is our work. Unang kabaho sa church. Then true prayer is commitment. When I say commitment, it means you are living a God-conscious way of life. Ang kabantay ka na ay challenge sa Bible about prayer. Kanin sa Thessalonians. Tanang. Kung dili nimo ni masabtan, pagkaluuya sa Kristohanon kung ang iyang panabot ani sa Thessalonians literal kayo, wala yung kay mahimo sa kinabuhi. Tanawa, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Sige sulti sa Bible. Pag-ampo way hunong. O pag-ampo way hunong ha, ay hunong ampo. Na, magpermi na lang kaluhod. Magpermi na lang kasi mong kwarto. Magpermi na lang kasi mong opisina. Ay nagtrabaho, ay mo pray without ceasing. Mukundang gali ka, bantay ka. Wala ka ni, hindi na tinoda po. So, kinahanglan makasabot nga ang word pray without ceasing. Nga bisan wala ka sa posisyon, physical na posisyon nga nag-ampo. Pero, ang imuang spirito, conscious kanunay, ug naa kanunay may direct na komunikasyon sa Ginoo. Bisan pag nag-drive ka, bisan pag naglingkod ng kasinuang o stable, o bisan pag
panahon nga mag-snack ka, ang imong spirito, conscious na na Diyos na pwede nimong masturya. Na, padulong ka kaon, thank you Lord, nakakaon ka, pagkahuman, di ba, naampo ta, kasagaran na to, o pasalamat ta, usak pa ta mangaon. Kaumag kaon, nagpasalamat ka sa Ginoo. Kasagaran no, kaampo na Lord, salamat na ni pagkaon na, okay na. Karon, kaumag kaon, nagpasalamat ka. Yeah? So, what I'm trying to say is, dapat ang prayer, kinabuhin na conscious ka kanunay nga na Diyos na always there para lang mong istoryahan. Always there to listen, always there that sees you. Na Ginoo. Isang galit karon in araw, no? When I'm teaching, na mga panahon na ako spirito ako ang inyo ng Ginoo, tapang ko, tagayo ko panabutan para ma-explain niyo. Isang nag-istorya na ko karon. O, prayer. Mayroon pray without ceasing. Kaysa pray without ceasing. Yung ginawa, minaw sa kudiha ako sa kudiha. Anakon ako. Ikaw nga, wala ko isulti ha, kanyang lang. Nag-ampos ako, kaya wala ko isulti. Hindi, ingon na. So, the same as to our everyday life. We should be praying without ceasing. We should be committed sa prayer na everywhere, isang unsang orasa, isang unsang sitwasyon na you talk to your Heavenly Father. Oh, yes, Ginoo. Naakay ka dili nga tao, naakay ka istorya, either business, spiritual, o sa imong trabaho. You talk to God, and Ginoo, tagay ko kaalam ng saon na ko ni. Mato kag merkado, mupalit ka, Ginoo, tagay ko kaalam ng saon na ko ni. Trabaho ka, mahimo kasi mo trabaho. Ginoo, tagay ko kaalam ng saon na ko ni. Yung amin, naanad ko, ano yung pinahangan ka po sa tawa. That is a conscious kind of life na Diyos na nagpuyot mo, nagubad mo, nakakita. Inaana ng prayer. Then, last for now, pagkaroon ng last. Prayer is the power source. Prayer is the power source. What are you gawa sila? Prayer is the power source. Prayer is the power source. Always remember, ang power sa church, nasa to ang prayer life. Tanawa ganit mga simbahan. Asay daghang attendance, prayer meeting, fellowship. Kaya nag-fellowship ta, daghang mo attend. Prayer meeting. Ang reality, kabalumong ang yawa. Kaya kung ang Kristohanon mo lungod ko, kasi manimo na. Huwag doon siya dagkanan sa gahong sa Kristohanon, sa dihang gikan ang Kristohanon siya prayer closet. Gikan ganit kasi mong prayer closet, ang yawa magpangurog sa kahadlok di mo. Pero huwag ganit kaya ang po, as you go on with the rest of your day, ang yawa magpangurog, kaya yun ko na din. Yeah, the only way to win against the devil is your prayer life. Hindi ka daw siya, wala mo walang pagaling ng kwenta. Huwag niya kaya bilibyan ka kakayahon ng demonyo. Muna ang simbahan, ang gahong, ang source of power sa church is prayer. Kung ito lang sa dihang nagka-problema pa sa iglesia, ako muling matestify that because of prayer, we preserve that. I ask for a prayer vigil, mag-prayer ta. Si Sister Emma, wala ka to high blood atong panahon na, munang makaabot pa siya. Karon kaya laro naman gol, munang di nakaabot. O daggaman ni Sister Emma, sila Sister Carol, yung mga idaran na tulong sa excuse, pero ganahan sila mga nibal ka pag-apon. Pero manha sila ng panahon na, di ba? Pagka-problema ta, wala tayo idaganan. Nag-pray sa church. Kay nung ko sa unag, sa magluhod ko doon, dagang mag-lihok kabang po niya ako.
Kung nalay mabilit, pagbirahon ka na. Libre ko, apay tao. Kung nasad ko, birahon ng mga bangko. Kaya nung doon ko, nagpapot ko din Friday, napa mo ko yung room diya, igda ko diya, na maghilak ka din. Hilak ka din sa, kaning yung rumah. Pisa mo nung naghilak, tanaw na pa na, naulo na ko, wala ko'y makitan. Saya kung pasanginan ko sa iwas ang marino ko'y naghilak-hilak sa kwarto. Nari na magap ko na siya mag-iyak-iyak yan ha. Ako na sa marino, pag-load ko lang gani, iyak na dayon. Marino sa iyo, ganiyon nila ko na, wala. Pero oral yung tiyapon. I-preserve na sa Diyos. Kamu biya mo resulta, biya mo prayer. Ngayong nalikon mo, nadasig mo, resulta biya mo sa prayer. Ang prayer is power source na sa church. Kung di natin i-plug in atong kagalingon sa power, lupa pa kanan. Huwag pulos niya itong mga tagpila na inyong cellphone, tagpila na inyong mga tablet. Bidikol rin yung ubang tablet, pero kanan. Tingala na. Inyo ang iPad, turn na. Turn na sa inyong tablet. Kanang smartphones. Why pulot na inyong mga smartphones? Kung wak na power. Lobat na, itampat ang inyong kamera sa kataas ang pixel na. Inig-pislit ni mo, tingkat. Bitag 13 selfie mo na, pag-pislit mo, lobat, tingkat ang magawa. Why pulos? Wala na ito, church. Bisa kung saan pa na ito forma. Bisa kung saan pa ito himungon rin kung wala, kita mo tap sa power. Kita mo tap sa power. At yung tayo makumpisa nga na ay eternal value. Maunang operation din ang movement din sa church prayer. Na makasabot ka. Ngayon, kabalo ka, mo mo din yung ginahimo sa simbahan, suporta ka ni evangelism. Musuporta ko ani sa worship, musuporta ko ani prayer. Ay, i-present ako akong kagalingon, gamiton ko sa Ginoo para preaching, paggamit ko, gamiton ko sa Ginoo para teaching, paggamit. E mo ko yung movement, mo may masol sa church. Maunay mo palihog sa lawas. Then last. Okay ra ninyo lahat, o pray na lang. Buhay mo yun, no? Okay, alam ka. Total, daghan mo rin. Okay, last ka karon for now. Last ka. The church moves and operates through discipleship. Kinahanglan sa church na ay discipleship. And ang discipleship, huwag pasabutan na, you are bringing people to maturity in faith. Kanang mukhang nahimo siyang kanang disciplined follower of Christ. Kung nang itawag i-disciple of Christ, i-disciplined follower of Christ. Naibot pasabutan na. So, kung gusto sa Diyos na dili kang taman kita oy disiplinado na nagsunod sa Ginoo. Kanisan atong kinabuhi. Magamit niya na yung mga tao na mature sa sila sa pagpuo. So, it is not enough to reach them with the gospel. Kinahanglan atong padayunon after we have reached them. Let us bring them into maturity. Ato daw kuno silang disciple. Na naman mo yung mga ipangbitbit ng mga bisita, na naman mo yung mga ipangbitbit kauban sa trabaho, na may ipangbitbit mga estudyante, na may ipangbitbit mga amigo, amiga ninyo, mga silingan, na naman mo yung ipangbitbit yung mga iksuon nga, wak pag yung nag-mature. Ang trabaho na ito, Iglesia, especially kamo nga, in-ani nga ang inyuhang, by the grace of God, ang inyuhang status sa spiritual growth.
Gusto sa Diyos na magpagamit ng mga mahimo kong disciple. Kaya ba, mahagit ng inyong gidala sa simbahan nga mag-mature siya sa pagtuo. Tanawa, in Acts chapter 1 verse 1, Acts chapter 1 verse 1, tanawa, ang gisulat o ang gasulat sa Acts, kinsa si Dr. Luke. Okay. Ang gasulat sa Book of Acts is Dr. Luke. Kanang Dr. Luke nga nagsulat sa Gospel na Luke. So kanang gasulat anang Lucas, mauna siya gasulat anang Book of Acts. Karon, Book of Acts, imong makit-an diya ang expansion sa church, makit-an sa nimo ang work sa mga apostles, makit-an mo kung giunsa paglambok sa simbahan o unsay gihimo sa mga apostles. Karon tanawa, in verse 1, niingon ang writer, ingon si Luke, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Okay. Si Jesus Christ, unsay iyang gihimo o unsay iyang gitudlo. Sa dihang nagsugod si Jesus Christ sa iyang ministry, unsay yung pinakauna niyang gihimo. Nangita siya, disciple. Namatay si Jesus Christ, pilay iyang disciple. 12 kabo. Unsi na lang nabilin, kay nga may usa nga Judas. Ang ngalan. Judas ang ngalan. Na mo nang ang ngalan nga Judas, nagamit na lang po, basta nga lang galing Judas kuyo kayo. Judas not faith. Ang Judas kanang mangutang di ubayad, Judas not faith. Bitaw. Iyan ano yun. Unsi na lang nabilin sa iyang mga disciple. Pero anong naabot mo na ito ang gospel? Tungod anong dusi nga nakasabot sila, gipadayon nila ang isugdan ni Jesus nga pag-disciple o pagtudlo. So mo nang dili muhunong nato dapat, paminaw, dili muhunong nato dapat ang paglambo sa pagtuo sa mga tao nag-ibutan sa Diyos sa simbahan. Hindi na ito kasagdaan sila nga muanhan na sa simbahan dahil kauman mulang po kasi nasa wali. Kinahanglan, paminaw. Bisag dili ikaw o ay kasulwining. Pero you can make a connection sa nagkatendog simba. Then, make yourself available na may mong blessing sa iya. When it comes to teaching, encouraging, dayon motivating in faith. Bisag dili imuhang bunga. Yung people, nakita ka na yung people nga bago na sa dili ikaw may gabit siman, abikuha, istoryahan, dasika. Isay pula. Basta mo ka ng brad. Ang nilay di brad, ayaw kabala ka na, ginawang kabalo na. Padayon lang kagtubo ka, basa lang sa inyong Bible eh. Padayon lang kagsimba. That is discipleship. Kuyog ka, but naay kung sa church, na very big church, saman, kuwakot na ka sa inyo ha, kuyog ta. That is discipleship. Kaya, paminaw, ang pag-disciple, kinahanglan, kani, ako yung isulat ay ito na ito, isulat ko kanina. Kaya 2 Timothy chapter 2, ingon si Apostle Paul, the things that thou hast heard of me among many witnesses, commit thou, the same commit thou to faithful men, who are able to teach others also. Isa, kanan mong nagatunan ako, ikumitar na adto sa mga parihasan nga naay tinguha nga mo grow aron mahimo sa tinamutudlok sa uban. Mao biya na principle sa networking. Wala mo ng networking nga kahuman ma-reach out ning usa, kahuman kana na ko siya mo-reach out na ko dito. Na kahuman kana sa mo-reach out na ko dito mo na ingnon kinahanglan na kay duha ka kuan ha or tulo ha
kay mo na. So mo biya na discipleship. Mo biya na principle sa Bible kanang working. Ako ning gisulat. Let us continue the succession, investing the gospel to others as it has been invested in us. Na-invest sa may balita nga dinato, na-invest sa ilang kinabuhi nga dinato, ka-disciple na to. So di na to putlon ang succession. Ipasa na to. Dili na to suluhon ang effort sa growth. Kinahanglan daghan tang tubo. Mo bitaw lang, if you want to be blessed, be a blessing. Di maot man gud nga kung magtaog ang mga sakayan sa baybayon, ikaw ra imuhang sakayan ra ni saka. Ang uban bilin. Pero kuyaw na masakayan kung di na musaka kuyog sa kuan uslo. Dili musaka kuyog sa kanang high tide. Muna gusto kag blessedness. Pagamit sa Ginoo para sa ubang Kristohano, daghan kay mga bagko, I'm telling you, daghan kay mga bagko nag-attend na Wednesday, daghan kay mag-attend bagko. Sunday galing na ay mga sabihin pa bagko mga karaan, pero kinahanglan partneran lang para madasig sila ang pagsimba, disiplina sa pagsimba. Kinahanglan mo na. Ay mga manimbad, ay mga mamara, ang mga mamara ko dala, isip pula sa inyo. May mga manimbad na rin ng mga bana, mga bana abroad. Kamong mga bana abroad, kamong disciple. Ngaway. Ang dili bana abroad, di ka disciple. Hindi ka po ikaw ka disciple. What I'm trying to say is, try to make a connection para mahimo kang blessing. Discipleship. Oh? Care about a person and be willing to sacrifice for their growth. Sakripisyo para mag-grow sila. Ito tayo, i-grow nila, sila naman po dahil mupasa na. Sila naman po dahil mupasa ng investment ni mo gihatag sila. Investment sa panahon, investment sa panabot. Ipasa naman po na nila. Mo rin movement simbahan. So if you are not discipling, it means you are not part of the movement. Or what kailangan ko sa gihok simbahan ko, if you are not supporting mission, if you are not giving for evangelism, wala ka nalihok. Diba? Muna siya muscle sa church. Di pa na mao, katunga pa na. Sa muscle sa church. Open Sunday, atong padayon. Muna siya motion that takes place in the body of Christ. Talikod ako. Preaching and teaching. Evangelism and mission. Worship. Prayer. And discipleship. Anong tama sa puta? Muna ito nga mahan, salamat kayo nga inyong hindi tagaan o gayon karon makasimba. Salamat Ginoo nga padayon nga imong pulong mahimo among gabay kapag imo sa mga butang na tuyo nimo para namo. Ikaw mo magapanalangin sa kamatuoran nga natanong sa kasing-kasing imong mga kanakan. Ikaw mo ay magpalangbuan ng Ginoo. Ikaw mo ay magpahimo sa imong mga katawhan na masinutanon, mahimong magtinguha na part of the movement and operations of church. Salamat kayo sa panabot na pertuhan ng gihatag na po Ginoo. Salamat sa kasing-kasing sa timong mga katawan na padayon na tundoon. Tabangin ni, baninig, ikaw kung duulan karon na oras para sa padayon nga subangon nga simana timong mga katawan Ginoo.
praying that you bless everyone, to give them wisdom sa ilang mga katatak sa katrabaho, proteksyon ni sila Ginoo sa ilang katatak sa mga bulukaton. Ikaw Ginoo mo ay magpadayon ng paligid nila mahimong blessing sa lugar o sa komunidad nga diinasa nimo sila gibutan. Salamat kayo ng kalaom nimo. Salamat ni Diyos ka nga nag-promise. Those that would honor you, who honors you, then will you honor also. Ikaw may nagsultihan mo. Ako kang dahil ipasalamatan o i-claim namin ng mga sa in Jesus' name. Amen.